Tumawid ka kalangitan, magdalak sang kalupaan. Narito ang poong mahal, darating upang tulungan ang mga dukha niyang hirap. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At sumayin niyo rin. Welcome po sa ating lahat dito sa Dambana at Parokya ni Padre Pio. Atin pong isama sa ating panalangin ang mga kapatid nating mayroong karamdaman na nasa kanilang mga tahanan at sa mga ospital, at hinding ialay sa misang ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Berheng Kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Berhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging kalalima ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel."
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Tayo po ay magsitayo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Halina susi ni David, binubuksan mo ang langit, upang kami ay masagip. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak na isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Tatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya
ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa ating lahat dito sa Pambansang Dambana, sa parokya ni Padre Pio, sa lahat po ng nakasubaybay sa atin at sa ating lahat na narito upang magpasalamat sa Diyos, gayon din upang idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan. Nawa sa pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, sa tulong gabay ng ating mahal na patron, Padre Pio, tayo'y dinggin ng Panginoon. Ngunit ang ating Ebanghelyo ay magsasalita sa atin ngayon na ang mga panalangin na meron tayo ay may kaakibat ng ating pagtugon sa tawag ng Diyos sa ating buhay. Ang ating Ebanghelyo ngayong araw, mga kapatid, ay naglalarawan sa kwento ng pagpapahayag ng paglilihi ni Maria sa pamamagitan ng Anghel Gabriel, o mas kilala sa tawag na The Annunciation. Pinaliwanag kung paano ang Diyos ay tumupad sa kanyang pangako na kanyang binitawan kay Propeta Nathan na ang lahi ni David ang siyang maghahari sa sanlibutan bilang kanyang Mesiyas. Ang pagbati ng Anghel Gabriel kay Maria na, "Aba, napupuno ka ng grasya, hail, full of grace," ay nagpapaalala sa atin sa mga salita ng Diyos kay Moises nung ito ay nasa bundok, na huwag matakot sapagkat hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang salitang napupuno ka ng grasya na ipinahayag kay Maria ay puspos ng pagpapala at kagalakan na mula sa Diyos. Siya ang makabagong arko, siya ang tolda at templo. Ang Diyos ay sumasa Kanya sa salita at sa Kanyang laman. At dahil dito, siya ngayon ang tahanan ng ipinangako ng Diyos kay David. Ngunit ang naturang reaksyon o ang natural na reaksyon ni Maria sa kanyang pagtatanong sa anghel na paano ito mapangyayari gayong ako ay isang dalaga, ay nagbigay daan upang palalahanan siya ng anghel na walang hindi mapangyayari sa Diyos. For with God, nothing will be impossible, sapagkat siya ay palalakasin ng Diyos, mananahan sa Kanya ang Espiritu Santo. Poprotektahan siya ng Diyos, lulukob sa Kanya ang banal na Espiritu Santo. Sa salaysay ni San Lucas, sa kanyang isinulat na Ebanghelyong ito, tinutukoy niya na ang batang ipapanganak ni Maria ay hindi lamang mula sa lahi ni Haring David. Siya rin ay ang bugtong anak ng Diyos. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa Kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng Kanyang amang si David. Dahil dito, hindi kailanman o kailangan ni Maria ng pahintulot sa kanyang sarili. Siya ay sumagot at sumunod ng may pananampalataya. Siya ay pumayag na magdalang tao ayon sa wikang ipinahayag sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. Malaki ang kinalaman nito sa ating buhay
sapagkat alam nating si Maria ang huwaran ng ating pananampalataya ng pagsunod sa Panginoon ng walang pag-iimbot. Hindi alam ni Maria ano ang mangyayari sa kanyang buhay matapos niyang tanggapin ito. Ang alam lamang niya ay sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Batid ni Maria ang kapahamakan sa oras na malaman na siya ay nagdadalang tao na walang ama, sapagkat paano niya mapapaliwanag na ito ay anak ng banal na Espiritu Santo ng Diyos sa pamamagitan ng paglulukob ng banal na Espiritu Santo. Malamang kapag ngayon may babaeng nabuntis at sasabihin ninyo sa inyong nobyo, lalang ito ng Espiritu Santo. Ewan ko lang kung paniniwalaan kayo. Ganito ang dilema ng Maria sa kanyang buhay, sapagkat papatayin siya ng taong bayan, babatuhin siya, sapagkat sa kanilang panahon, ang babaeng nabuntis ng walang ama, ng walang asawa, kailangan mamatay sapagkat ito'y labag sa kanilang batas. Ito ay pangangalunya. Kaya alam ni Maria ang posibleng mangyari. Ngunit, sabi ng Diyos, hindi siya pababayaan nito. Kaya naman, kapag ipagpatuloy natin ang kwento ng Ebanghelyo, siya ay papakasalan ni San Jose. Sapagkat si San Jose rin ay nakatanggap ng pangitain mula sa Diyos na kailangan niyang tulungan si Maria upang magawa at mapangyari ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, maging instrumento nawa tayo ng Diyos bilang kanyang mga kamay ng may kababaang loob. Sa pagsasabuhay ng kanyang salita sa ating araw-araw, sabi nga ni San Agustin, reminds us that God, who created us without our permission, cannot save us without our action of cooperation. Sa ating pananampalataya, hindi ito mananatiling dasal lamang. Hindi ito mananatiling pagluhod natin sa harapan ng Diyos. Ito ay nararapat mayroong kaakibat na pakikisalamuha, cooperation sa ating pananampalataya. Kailangan din nating kumilos para sa kabutihan ng sarili at ng lahat. Kapag tayo ay biniyayaan ng pamilya, responsibilidad natin ito. Kapag tayo biniyayaan ng trabaho, responsibilidad natin ito. Sapagkat ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, tandaan natin, maging ang biyaya ng buhay na meron tayo ay hindi sa atin. Anumang oras ay babawiin sa atin ng Panginoon ito. Kaya ang tangi nating magagawa ay pagyamanin ang mga biyayang ito, maging bahagi sa pagpapalako ng biyayang ito ng Panginoon. Kung gayon, kailangan nating maging bahagi para sa katuparan ng mga plano ng Diyos, tulad ni Maria na puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sinasabi ko nga sa aking mga homilya, kapag tayo ay lumapit kay San Padre Pio para sa kagalingan ng ating mga puso, ng ating katawan, ng ating espiritual na buhay, nangangailangan ito ng pakikibahagi ng ating sarili sa kagalingan na ninanais natin. Ibig sabihin, pangalagaan din natin ang ating mga sarili. Tulad ni Maria, nang kanyang dalhin si Jesus sa sanlibutan bilang ating tagapagligtas, tayo rin nawa maging mukha ni Kristo at makita sa ating
ang Diyos saan man tayo naroon, na mapakita natin sa ating kapwa na ang Diyos ay nasa kanila rin sa pamamagitan ng pagmamahal, awa, pagpapatawad at ang handang maglingkod sa kanila. Sabi ni San Ambrose, nawa ang Espiritu ni Maria ay palaging sumasa inyo upang mapakita si Jesus. Hayaang ang Espiritu ni Maria ang manahan sa bawat isa sa inyo upang ipahayag si Kristo sa kapwa. Tumimo sana sa ating mga isip, puso at gawa ang mga salita ng Diyos upang mas maging ganap ang ating pagsunod sa Kanya. Nawa sa ating panalangin, tayo'y at ating tanggapin ang Kanyang salita ng buong puso. Harinawa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, aming handog ang tinapay at alay ng bayan, umasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinanda ang aming puso, upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkakasalo-salo sa sinasampalatayang dapat na asahan ng darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang Inang Tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot niya sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Iyon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Ipasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manaog sa lupa't kami ay alipin. Puso namin ay papagalabin ng pag-ibig mong di magmamali. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y huwag nang matala. Halina, Jesus, aming piling, manaog sa lupa, kami ay alipin. Ang puso namin papagalabin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Halina, Jesus, sa iyong lingapin, kaming sa iyo'y dumadalangin. Kalumbayan ang mundo'y pawin, yaring ligayang di magmamaliw. Ang isasagwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y huwag nang matala. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa 4:30 ng madaling araw at ang simbang gabi sa 5:05 ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang mag-alay ng mga dried goods tulad ng bigas, dilata, noodles at iba pa nating ipamamahagi sa mga nangangailangan nating kaparokya at mga kababayang taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ikaapat, sa darating pong Sabado ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Maaari pong ilabas ninyo ang mga religious articles at mga pababasbasan po ninyo para atin pong sabay-sabay na dasalan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang pagbabasbas, harinawa sa inyong mga lakad sa araw na ito, sa inyong pag-uwi, at sa inyong mga kahilingan sa Panginoon, at sa tulong gabay ng ating mahal na patron, Padre Pio, naway ito'y dinggin ng Panginoon at protektahan kayo, lalo tigit ang inyong kalusugan, ang inyong mga hanap buhay, at ang mga pamilyang nasa inyong kanya-kanyang mga tahanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa paghayo ng bawat isa, ipahayag ang mabuting balita. Si Jesus ay muling magbabalik, maganda ng may pananabik.